gagawin namin last na talaga namin. And then sabi ko ng friend ko, alam niyo, parang malilungkot tayo sa graduation kasi wala tayong awards. Ayan. Tapos sabi ko sa kanila, there's so many things to be grateful for. And at the end of the day, you're still holding or you're still wearing the toga na inaasama-sama mo simula ng pagkabata ka. And at the end of the day, suot mo yung toga mo and hawak mo yung diploma, inaasama-sama mo nung simula magkabata ka pa lang. Ayan. So, meron po kasi kadalasan po sa mga tao, nakakalimutan po nila na ipagpasalamat din kay God yung process. Yung pinagdaanan mo before ka makarating doon. Kadalasan po kasi sa tulad natin na tao, lagi lang po natin pinagpapasalamat kay God yung outcome. Pero never po natin nakalala yung process kung paano tayo nakarating doon. And sana po, tumayo po sa ating lahat na lahat ng bagay na meron tayo ngayon, lahat ng bagay na nasa atin ngayon, binigay ni Lord yan sa atin ng kasi alam niya na deserve natin yan. And so, bagay na magpapasalamat ko po, gusto ko pong tuloy na magpasalamat kay God kasi alam ko po na yung binigay niya po sa akin is more than sa kung ano po hilingan ko po sa Kanya. And laging-lagi lang po si Lord yung mapapurihan ko sa buhay ko at sa buhay mo natin lahat. So, before po tayo mag-start magpasalamat kay God, tawagin ko lang po ang opening prayer, si Tito Ramil Francis po. Si Lubog Lailan. Dakilang Diyos, maraming makapangyarihan sa lahat, O Lord. Maraming salamat po sa mga nakaraang araw na hindi mo po pinabayaan, O Lord. Binigay mo po sa amin ang mga kalakasan, mga biyaya, O Lord, sa mga araw na ito, Lord. Lord, ito po kami ngayong araw na ito, Lord. Sasamba sa iyo, magpupuri, magpapasalamat sa lahat ng mga bagay, O Lord. At Lord, salamat din po sa mga nagaling niya na binibigay mo po sa amin. At pagmamahal sa bawat isa na nandito sa amin, O Lord. At Lord, yung mga papunta pa po rito, Lord, ingatan mo po sila, O Lord, na makadalo sa iyong palambahan, O Lord. At Lord, proteksyon mo po sila, O Lord, sa lahat ng bagay. At Lord, patawanan mo po kami sa lahat ng mga kasalanan, O Lord. At Lord, bigay mo po sa amin ang mga pagpapala sa lahat ng bagay, O Lord, sa mga araw na ito, O Lord. Lord, ikaw lamang po ang itataas at pagpupurihan sa araw na ito, O Lord. Ito po ang aming sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Diyos po ay mabuti. Amen. Antayin po natin yung mga program. Sabi po dun sa awitin natin ay, ang Panginoon, ang kanya namin ay pabuhay pa sa akin. Sabi po dun sa Habakkuk 3:17-18. Sino po nakakaalam mo? Ano po yung mga? Can you just recite here? Ate Neri. Ate Neri. Hindi man namumunga ang punong kahoy sa panisa, pero patuloy pa rin tayo ng pagtiwala sa Diyos. Bagaman hindi niya po namumunga ang puro kahoy at wala na daw po yung mga kettles din sa cage. Pero ang nakita ko po doon yet, patuloy pa rin ako magpupuri at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen! Sa gitna ng mga nangyayari sa ating mga buhay, everyday, pero isilang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Glorious kami ng ministry. Amen. Ikaw sa po ba ako? Amen. Pwede ba palagpakan natin ang Panginoon sa
Amen. Napakabuti nga ni Lord sa buhay natin. Ayan. So, kanina po, yung sinabi ko ni Tita Dang kanina, napakabuti po ni God sa buhay po natin. Alam niyo po, lagi po natin nararanasan talaga na mabuti sa atin si Lord. Amen po ba? Ayan. May share lang po ako ng konti. Before, 3 days before enrolling po ng grades namin, meron po kaming isang prof na matigas talaga. Matigas talaga yung ano niya eh. Siya talaga yung parang, tapos inaano namin siya, pinipilit namin siya ibigay yung grades namin para kapag meron kaming kulang, is mahabol namin. Pero nagmatigas yung prof na yun. Tapos, nakausap lang namin siya nung pumasok kami sa VSU. 1 day before enrolling. So, doon niya lang sinabi na may 20 daw kung hindi pumasa. So, kinabahan kami kasi yung 20 ay 45 lang kami. So, may 20 hindi pumasa. Important na rin na yun eh. Ayan. Tapos, nung nandun na kami, syempre, lahat kami malungkot kasi hindi namin alam kung sino yung 20 na yun. And isa rin po ako sa kinabahan kasi mayroon po talaga sa subject niya, accounting over. Ayan. Tapos, nung nandun na kami sa taas, nasa room na kami, nagulat ako yung best friend ko, si Mariel. Nanonood siya ngayon. Sabi niya, naalala ko yung sinabi mo sa akin nung second year pa lang tayo. Sabi mo, buhay yung Lord mo. And sabi niya, mag-pray kaya tayo kasi, di ba, nabanggit mo sa akin ng second year pa lang tayo, buhay si Lord mo. And walang imposible basta magtiwala sa Kanya. And then, for the very first time, nag-pray po kami lahat ng magkakaibigan. And ang pray ko po noon, kalooban po ni Lord yung masunod. Kung nakikita niyo po na parang hindi pa para sa amin na makasama sa biyayang graduation. Kasi yun na lang po yung prof na hindi nagbibigay ng grade. So, kapag umasa kami doon, hindi kami kasama sa biyayang graduation. And then, nung natapos na yung prayer ko, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala kung kalooban niya na pumasa kami or hindi. Sana po, yung kalooban niyo po yung masunod, kung hindi man po, bigyan niyo po kami ng wisdom na maunawaan kung bakit hindi pa ngayon yun. Ayan. Tapos na sa dulo, sinabi ko, Lord, kahit rest lang. Okay, palag-palag na. Kahit rest lang. Tapos, nung araw din na yun, nagulat ako, nag-post na daw siya ng grade. Tapos wala man ng consultation, nag-post na agad siya. So, sabay-sabay kaming titignan namin yung grade sa cellphone namin. Tapos, sabi ko, in Jesus' name, lahat tayo babasa. Ayan. Tapos, nung pag-angat namin ganon, ang hiling ko po kay Lord is stress lang. Ang binigay niya po sa amin is 1.5. Ayan, purihin po si Lord sa buhay natin. Iyak po kami kasi nagtawa kami sa 25 na pumasa dun sa room po namin. Pero hindi po kami ganun kasaya kasi kami naiwan. So, nung may naiwan, sabi ng mayor namin, hindi namin to kayo kanina, nag-pray kayo para sa sarili niyo. Mag-pray tayo ngayon para dun sa mga hindi pumasa. So, nag-pray kami, ganyan, nag-pray kami, Lord, sana lahat kami makapasa at lahat kami makasama sa biyayang graduation. Nag-pray kami, nag-pray, sabi ko, Lord, ipuin po yung prof na yun. Bigyan mo siya ng parang konsensya mo siya. Dapat lahat kami. Lahat ng nasa batch namin, dapat lahat kami. And then yung araw na yun, 1 hour sakto, nag-chat yung prof namin. Binigyan niya daw po ng chance yung iba na pumasa. Binigyan niya po ng relate ng XCOM. And then lahat po ng batch namin, lahat po kami nakasama sa biyayang graduation. Ayan. So, share ko lang po kasi, iba po talaga mo din si Lord pag naniwala ka sa Kanya. Wala pong imposible. Kahit yung pinakamatigas na tao sa lahat, napapalambot po niya pag nilapit niyo po siya. And napaka-buti po na. And boy, na po totoo po ako. Totoo po yung kapag natatakot ka, kapag nagdududa ka,
totoo po yung yung pag sinabi, in Jesus name, kaya ko mo talaga. Ayan. So, si Lord lang po yung Korean. And, dahil po mabuti ang Diyos, may dinala po siya na bagong malagawa po sa atin, si Ate Elna Magpuro. Invited po siya ni Tita Resy. Pwede po, welcome po ate. Hello. Wala po yung makasama ka po namin ang magping dito. Si Tita Rodel Pabadora. Invited po siya ni Kuya Nick. Pwede po bang maanayan? Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. And meron din po tayong announcement. Ang lahat daw po ng usherettes ay magpag-iwan pagkatapos ng service. At may gawain daw po kayo. Ayan po. So dahil mabuti po ang Panginoon sa ating lahat, mabuti din po siya sa mga kabataan po natin sa Children Ministry. Pwede ko po bang anayahan tumayo ang lahat ng children para po mapanalangin po tayo? Itihayin mo po si Pastor Albert. Nandito po ba si Pastor Albert para po ipag-pray po yung mga bata? Punta po dito lahat ng mga bata. Even po yung mga bagong graduates, and yun po mga estudyante natin na nagkaroon ng mga pagkilala, mga awards. Yan. Punta po kayo dito sa harapan. Ate Eden, yung mga magaganda yung mukha sa Facebook ay nakita namin. Yung mga nakatoga dyan, sige, punta po kayo dito sa harapan. And then maybe ask Ate Leo, since wala po dito sa atin si Pastor Albert. Wala na po ba? Yung mga may honor. Yung with honors, with high honor, with highest honor, yung mga ganun. Kahit, but hindi with horror ha, with honor. Okay na. Alam ko si Kuya, si Kuya Kirby, kasama dyan eh, labas ka dyan. Punta ka dito. Dali. Ate Leo, please. Tumayo po tayo. Bless po yung testimony ng ating MC. And maybe inform everyone na ano po talaga yung pinaniniwalaan natin. Magaganda sa atin. Ito po ang gagawin natin. So, sa lahat po ng magulang na nagtataguyod ng kanilang mga anak, pagpalain po tayo ng Panginoon na nawa, lahat madala sila sa kaharian. Taas po natin ang ating kamay. Aming amang Diyos na nasa langit, tinataas po namin ang mga batang ito kasama ng mga kabataan. We thank you, Lord, sa buhay nila. Sa kanilang murang isipan, na natutunan nilang lumapit sa inyo magtiwala sa inyo. We thank you for their parents, Lord, mga kaibigan ko na nagdala sa kanila. At sa mga teachers, sa mga assistants, sa lahat ng gumagabay sa kanila, just bless them, Lord, with your goodness. And send your spirit to them. Sa mga nag-i-excel, you will be the reward, Lord. At igagay mo sila at babantayan na hindi po sila magkamali sa kanilang landas. Huwag mo silang hayaang matukso ng sanlibot ng Panginoon pagkos lagi mo silang akayin sa mabuti lalo na sa inyong pagsamba. Panginoon, nagpapasalamat kami na sa kabila ng kanilang murang isipan, naigagay niya ang iyong gawain, ang iyong kaharian sa pagsamba na nararapat. We are so grateful, Lord, for them, for their talents, for their gifts, and for their lives.
Thank you na iingatan mo sila sa araw-araw. We declare, Lord, safety and protection every day of their lives. And kindly provide for their needs sa schools. Maging sa tirahan nila, give them houses, Lord, kung sila man ay namumupakan. At iyan ako ang kanilang buhay yaman. Nag-iwala sila sa inyo. Lord, we trust you na naririnig po kami, Panginoon, na hindi kami nagkamali na sambahin ka at pagtiwala. Nais po namin hilingin na punuin mo sila ng kaligayahan dahil sila po ay nagtiwala sa inyo. Give them peace and joy all the days of our lives. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Yan, siguro. Congrats po sa lahat ng gumraduate. Mahirap mag-aaral, pero matapos na. Congrats din sa mga magulang. Yan. So, nasa tiwala po tayo ng pag-aandog sa Panginoon. So, nag-alala po ba tayo na mag-aandog na tayo sa Panginoon? Amen. At totoo naman na nakakagalak po na itong part na to. Amen. Sabi nga, isa raw to sa pinaka-the best part ng gawain ng Diyos. Yung pag-aandog. Amen po ba? Kasi sabi nga, kumbaga, ito raw yung halos complete package daw eh. Kasi sa pag nag-aandog daw po tayo, sumasamba na rin daw po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ito raw yung primal act of worship ng una. Kumbaga sa kauna-unahang worship, ito raw yung ginagawa. Yung pag-aandog sa Panginoon. Pangalawa, kumbaga, minamanifest dito yung pag-ibig natin sa Lord. Amen? Sabi nga, di ba, kung hindi ka magbibigay, kumbaga, ang pagmamahal daw, dapat daw nagbibigay ka. Amen po? Pangatlo, pagpapakita ng pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Kapag nagbibigay daw tayo, pinapakita natin na nananampalataya tayo sa Panginoon. Kasi kahit mawalan tayo, naniniwala tayo na God will provide. Amen po ba? At pangapat, sabi nga, pagpapakita ng pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Pinakompleto ko na kasi bira lang ako ngayon. Panglima, pangapat ako na. Panlima, siyempre, siguro ulit na to. Pagpapakita ng pagkilala at pagpaparangal natin sa Panginoon. Yan. Ito yung pinaka-the best. Kasi binabasa kasi ko na noong una daw, kapag ang mga Israelita haharap daw sa mga matataas na tao, sa mga hari, propeta, mga saserdote, talaga nagdadala sila ng mga iahandog nila. So tayo, sa oras na ito, lalapit tayo sa Panginoon. Magdadala tayo ng mga handog natin bilang pagkilala at pagpaparangal sa Diyos. Amen? Yung ibibigay natin para sa Diyos na mga Diyos. Amen? King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace, the Alpha and Omega, the author and the finisher of our faith. So we are blessed na nabibigyan tayo ng pagkakataon ng makapaghandog sa Lord. Amen? Natutuwa po ba tayo ron? Amen. Kumbaga, it's an honor na makapaghandog sa Panginoon. Kaya sa pagkakataon po ito, tayo po'y tumayo. Pagpapasalamat po natin yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, aming Diyos. Napakabuti mo po sa aming Panginoon. Sapagkat muli, binibigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na maipakita po namin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagsunod, ang aming pananampalataya, ang aming pagpaparangal sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming mga handog sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na nawa maging kabangong samyo po ito, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Dalangin po namin, Panginoon, na mapangiting ka nga po namin, Panginoon, at makaluguran sa aming mga handog. Lord, salamat po sa mga oras na ito. Wala pong ibang mapapurihan at maitaas kundi ang iyong buhay at banal mong pangalan. Salamat po at ito po ang maitaas at ang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, magandang po natin.
kayo po ang lahat para sa pagkakasintahan po. Sa mga may hawak po na Bible, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5 to 8. Ito po ang nasasabi. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparasang tayo ay dapat na tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang kalderong hindi tumutol kahit tutupitan, at hindi umiiyak kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hadulan upang mamatay, wala man daw nagtanggol sa kanyang kalayaan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Huliin po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang ikot, Pastor Renas Gam. Amen. Good morning. Tingnan mo yung katabi mo at patiin mo na maganda umaga. Okay. At sa lahat po ng nag-graduate, congratulations. Amen. Pinagpala kayo ng Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay seryoso. Kaya, ihanda po natin ang ating mga puso sa pag-aaral. Napakaganda po ng message na ibigay sa atin ng Lord ngayon. Let us pray. Most Heavenly Father, tinatalaga po namin ang oras na ito para sa iyo. Kami po yung dumadalangin. Ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala. Yung guidance ng Holy Spirit ay hinihingi po namin, Panginoon. Sa gayon, ikaw po ang magturo sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang iyong mabang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Wala po akong kakayanan. Subalit salamat sa banal na Espiritu na nagbigay sa amin ng karunungan na siyang magtuturo sa amin. At ito ay aming mauunawaan, Panginoon. Open our heart, O Lord. Offer our mind, O God. Nang salita mo ay maging buhay ng buhay sa aming buhay, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa bawat isa na nakito na nagbigay ng panahon para makarinig ng mga salita. Pagpalain mo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Okay, bigyan ko na. Okay, tinala po tayo mo po. At purihin po ang Panginoon sapagkat maging natin, yung mga kapatid natin sa mali, sa iba ay nakapagdadahil. Mataas po ang tubig minsan ng gahit-lahit. Siguro po sa Panginoon. At siyempre may mga nag-text sa akin, Pastor, makakaating in-invite ko kasi sa linggo kasi may mapupuntahan sila. Pero purihin po ang Panginoon, ganun po man po, ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen. God is true. Ang Diyos po ay mabuti araw-araw sa atin. Ngayon, yung nabasa po natin na Bible reading is all about Jesus, kanyang kamatayan. At ipinapakita po sa atin ng Bible reading na napakahalaga po ng kamatayan. Amen. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan, doon na tayo sa title, ay ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo or significance of Christ's death. Mga mapunahan kapatid, kung titingnan po natin, sapagkat lahat naman ng tao ay nagsala at dahil kay Kristo pinatawad ang ating mga kasalanan. Sa panahon po ng Old Testament, ang kabayaran po ng kasalanan pag sila po ay nagkakasala ay binabato. Diba? Para mamatay. Babatuhin sila para mamatay. At ipinapakita po talaga rito na pag ikaw ay nagkakamali doon, may parusa. Sa panahon po sa bansang Pilipinas, ng panahon po ng mga
Kastila. At hapon, ang parusa po, pag nagkakamali, kamatayan, lalo na yung mga nagre-rebelde, yung mga taong yung mga walahat, dati yung mga nagre-rebelde sa pamunuan, Kastila, tapon. Ang ginagamit nilang pamatay, pinapatay nila sa bitay o kaya baril. Kaya nga si Jose Rizal, anong ginawa niya sa Rizal? Binaril. Binaril at kinakarit yung pinubukutan ng ulo, binibitay at may silya elektrikal na po nung panahon ng Kastila at mga Hapon. Sa bansang Pilipinas po, nung panahon po ni yung nagkaroon tayo ng death penalty, 1993. Bumiti muna tayo. Sa panahon ni Fidel Ramos. Bawat nakukumbik nun, nakukulong, may sentensya. Nagkaroon tayo ng death penalty sa panahon ko ni Fidel Ramos. And then, nung panahon din, pinagpatuloy ito, in 1999, si Joseph Estrada rin po. Death penalty. At kay Joseph Estrada doon, alam ko, lethal injection. Tuturuan para mamatay. At ang alam ko sa aking pag-aaral, sa pag-research ko po, mga 7 reasons ang lethal injection. At kung ngayon po, Panginoon, alam niyo po mga magulang at kapatid, 1987, sa konstitusyon po ng Pilipinas, sinatawag na saligang batas. Pag sinabing saligang batas, ito yung pinakataas na batas. Kasi saligang batas eh. Noong panahon na yun, idideclare po yung ipinagbawal ni Corazon Aquino ang death penalty. Sapagkat para sa kanya hindi makatagpuan. 1987, bago dumating si Fidel Ramos at si Bishop Estrada. And yung time ni Gloria Macapagal Arroyo, year 2006, automatic na inalis na po ang death penalty. Bibigyan ko lang po kayong background. Na sa bawat kasalanan ay mayroong kaparusahan. At sa batas ng tao, maging batas sa Diyos, nandun na kaagad ang kaparusahan. Pero alam niyo po mga magulang at kapatid, ang kamatayan ni Kristo, the death of Christ, ay makabugang po sa ating lahat. Bakit? Siya po ay walang kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay makahulugan, very meaningful. Makahulugan, sapagkat hindi lamang kamatayan. Sa kanyang kamatayan ay mayroon pang mga nangyari na ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ipinapakita nito, may ibig sabihin o gustong ipaabot sa atin ang malalim na kahulugan o kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Si Kristo ba ay nagkasala? Hindi. Si Kristo ba ay nagkamali? Hindi. Si Kristo ba ay sumalangsang sa kautusan ng Diyos? Hindi. Bakit siya ay namatay? Namatay siya para sa akin at para sa iyo. The death of Christ is for me and for you. Kaya mapalad po tayo na nakakaalam sa salita ng Diyos na ang kamatayan ni Kristo ay napakahalaga para sa ating buhay. Sino ba tayo? Ano nga ba ang tao? Sabi ng awit, chapter 8, verse 4. Ano nga ba ang tao upang alalaanin? Ano nga ba siya para alagaan? Sino ba tayo? Pero alam mo yung mga magulang ng kapatid, ang alam ko, ang sabi ng Biblia, siya ay namatay dahil mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Parang hindi kayo masaya, no? Amen? Lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay nagkamali, at kung titingnan po natin yung
ay tulad ng mga tupang naniligaw na ganyan-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparasahan, tayo ang dapat na tumanggap. Siya ay binubog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kuntiman. Nang siya'y hulihin at katulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay namatay dahil sa sala, hindi naman. Bakit? Para mapatawad tayo ng Panginoon at makarating tayo sa piling ng Diyos. Yun po ang purpose ng kanyang kamatayan. Ayaw ng tao, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay makapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapapunta sa naglaglag na apoy. Kaya ang kamatayan po ng ating Panginoon Kristo ay napakahalaga. Ayun, pag-aralan po natin. Kahalagahan ng kamatayan ng Kristo. Number 1. Unang kahalagahan ng kabayaran, unang kahalagahan ng kamatayan ng Kristo ay kabayaran ng kasalanan. Amen. Riches of sin. Ang kabayaran ng kasalanan, ang sabi ng Bible sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Anong sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala ka ba? Nagkamali ka ba? Namatay ka ba? Sino namatay? Si Kristo para sa ating lahat. Kunin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya Christian mission, dapat magpatuloy tayo sa Panginoon kahit ano ang mangyari. Hindi tinitingnan ng Diyos kung nagkakamali ka, hindi tinitingnan ng Diyos kung nagkasala ka, ang tinitingnan ng Diyos nang papatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat bayaran po ng Panginoon ang ating kasalanan, binayaran na ito ng Diyos. It is finished! It is finished. Kaya ang isang tao na nakakaunawa sa salita ng Diyos, hindi magiging hadlang ang anumang sitwasyon para hindi siya magpatuloy. Ang isang tunay na Kristiyano na alam ang Biblia, ang mangyari ay magpapatuloy sa Panginoon. Napaganda po ang kabayaran ng kasalanan ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord. We are blessed! Amen! Salamat lingkod sa Panginoon na dapat tayo magbayad sa ating kasalanan pero binayaran ng Diyos. Grabe, ano? Alam niyo, number 1 po, the way Bishop said, speak ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya ang pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Isipin niyo. Kaya ba ng tao yan? Diyos lang makagagawa. Isipin mo, dami-dami natin. Sa Pilipinas pa lang, ilang ano tayo? Ilang populasyon? Ilang bansa tayo, ibig sabihin, maraming tao na sinagip ang Panginoon para sa kanilang kasalanan. Ibinigay ang Diyos para sa atin, para tayo magkaroon ng kaligtasan. At alam niyo mga Christian, ang gagantihan, ang ganti lang naman natin sa Panginoon ay maglingkod sa Kanya. Hindi naman naghahanap ang Panginoon kung anong ganti, kundi ang gusto ng Diyos, tayo minahan ng Diyos, mahalin dito natin sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya kunting bagay po, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen! Wala maatas! Amen! Ang umayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi ay hindi ayaw. Sabihin mo sa katabi mo. Malit na bagay, aatas ka? Pihira. Paano na kapag na yung kamatayan, sabi ni Kristo. Amen.
Alam niyo, Cristiano, sabi nga, saan nga yung mga hero patugad yung mga heroes ng Pilipinas gabutol lang pa, gabutol lang kamay. Patuloy pa rin ang walaman Yung mga great patugad sa chapter 18 ng Hebrews, grabe ang nangyari sa kanila, nagpapatuloy sila Ikaw nasabi ka naman puti, mga kapatid mo, ayaw mo na. Anong klaseng Kristiyano yan? Mga magulang at kapatid, huwag natin dalhin ang emosyon natin sa ating sarili. Ilalanin natin ang ubusan ng Diyos at katabi natin ang ating pananampalataya para tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi sa mundo ito, marami talagang nangyayari hindi maganda para patasin ang ating pag-iingon. Maraming discouragement. Pero salamat sa Diyos sapagkat pagkawanan natin ang salita ng Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy. Magpapatuloy ba tayo sa Panginoon? Mahina, yung hindi ng amen, hindi yan magpapatuloy. Magpapatuloy ba tayo sa Panginoon? Thank Lord. Narinig ko Lord ang mga amen namin At syempre, dapat makinig po sa amin kumalayo. Amen. Kasi kami kumalayo dito, big sample po kami. Kaya pag kami, matras. Amen. Okay, alam mo na. Number 2. Yan mo na yung verse na isa. Alam niyo po mga magulang kapatid, itong kahulugan ng pangalawang ng kamatayan ng ating Panginoon, paghalili. Substitution or substitute. Narinig nyo ito sa basketball, dito ba? Substitution. Substitute, pagod na yung player, di ba? Hindi na kaya, papalitan. Alam nyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, dapat tayong akipako sa cross. Tama? Tayo lahat. Bawat isa sa atin dapat tayong parusahan dahil tayo ay nagkasala. Pero ang ginawa ng Diyos, siya ang pinako, siya ang nagsubstitute, siya ang naghalili sa atin. Dapat ikaw ang nasugatan, dapat tayo ang binuraan, dapat tayo ang tinidyakan, dapat tayo ang minura, dapat tayo ang inalibusta, inusin. Pero sila inusin ang Diyos na si Yesu Cristo. Siya ang naghalili, siya ang nagsubstitute, na dapat tayo ang binabalan. Humiling pa ako ng mga magulang kapatid. Isang bagay na po ang natutunan ko sa Panginoon. Dahil sa Kanya, lahat ng mabubuting bagay ay natatanggap natin. Blessing. Kasi nung wala pa si Kristo, kahit may pira tayo, mayaman tayo, marunong tayo, pag wala si Kristo sa buhay mo, wala si Kristo sa puso mo, hindi puno ang buhay mo. Sapagkat ang nagpupuno sa ating buhay ay si Kristo Jesus. Kulang tayo lahat. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo, pinulot tayo, kaya tayo ay pinagpala ng Panginoon. Sumigaw ang pinagpala ng Amen. Pinagpala tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Kaya pinagapak mamaya makatulog kayo, mag-inisip kayo. Amen! Pinagpala tayo ng Panginoon! Isipin mo mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi lamang tayo pinagpala ng Diyos sa material na bagay. Amen! Kundi pinagpala tayo sa espiritual, yung kaligtasan natin na hindi natin kayang bayaran. Saan nga sa ibang milyon Pinagpipri ang kaluluwa, nagbabayad sa mangdarasal. Tama! Yung tayo hindi! Ang gagawin natin, maging sa Panginoon. Bakit? Tapos na. Kaya purihin ko ang Panginoon. Dahil sa paghalili ng Diyos sa atin, walang man ng bahid o anong man na nangyari sa ating buhay. Sa kabila ng ating pagsalansala sa Panginoon, pinagpala pa rin tayo ng Napapagod kayo ba?
Nandyan si Jesus. Nanghihina ka na ba? Nandyan si Jesus. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nandyan si Jesus. Siya yung sipityo sa atin. Kaya niyang pasahin ang mga hirap. Hindi ka nag-isa, kasama mo ang Diyos. At pag nakita mo na dalawa na lang ang yapa, pag nanghina ka na, ibig sabihin mo, dala ka ng Panginoon, hindi ka nag-isa. Pero Panginoon. Hallelujah! Number 3. Sabi doon ay sa John 10:11, bigyan natin ng verse. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Bakit sinabing tupa? Kasi ang tupa ko ay mahihina. May tupa mang malakas. Mas malakas pa ang pusa eh. Ang tupa po ay hindi umingit at ng ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi nito, ngunit pinataw ni Yahweh at parusahan tayo ang dapat tumanggap, na dapat tayo ang magpako sa cross, na dapat tayo ang pera. Kaya pumili pa ang Panginoon. Hallelujah, Lord, napakabuling ko sa Number 3. Hindi na akong makikita ng marami. Gusto ko direct na punta ko para alam niyo na para yung mission ng Lord ay tatak sa aking puso. Number 3, kagalingan. By His grace, we are held. Dahil sa kanyang mga sugat, napakalagang kamatayan ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay, gumaling. Gumaling na tayo, pinagaling na tayo ng Panginoon. Dati ang daming nating sugat sa sakit ng kalooban, sa sakit sa lahat. Pinagaling ito ng Lord. Inaling tayo ng Diyos. Amen. Sino din kami nakaranas ng sakit ng kalooban? Taas na kamay. Yung hindi, wala silang mga puso. Wala silang kalooban. Lahat tayo. Amen. Tao pa lang eh. Kaya makakaranas ka. Ang gusto naman kami hindi nakakaranas ng ganyan eh. Kaya nga sabi ng Lord, sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, gumaling ka na. Yung inaanto kalabitin mo, gumaling ka na. Gumaling ka na. Kagalingan by His grace we are held. In Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya na sugatan. Siya ay binugbog. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na dinanas niya at sa mga pas na kanyang tinanggap. May kabuluhan ang kamatayan. May kahulugan ang kamatayan ni Kristo. Dahil gumaling ka. Kung hindi namatay si Kristo, hindi tayo gagaling. Salamat sa ang kamatayan ni Kristo na ang akala ng kaaway, tagumpay siya. Hindi niya alam na sa kamatayan ni Kristo ay binubuo niya ang kamatayan, tinalo niya si Satanas. Ang klase ibang klase bumabang ang ating Panginoon, napakahambol. Hindi naman niya iligtas ang tao na hindi siya pinipako sa kusang Kalbaryo. Amen! Diyos siya! Pero bakit ginawa niya? Sapagkat nakasulat. Sinusunod niya ang salita ng Diyos. Sinusunod niya ang salita ng Diyos. Kumbaga siya ang nagbigay ng paubusan. Lumeter. And then, ginagawa niya siya lumeter. Hindi naman sabi na, God, ililigtas ko na ng tao kung ako pa ako. Yun yung pagpapalaan ng Diyos para tayo ay maligtas. Para yung mga sugat natin,
mga karamdaman natin ay pagalingin ng Panginoon. Pinagaling tayo sa ating mga kailangan, pinagaling tayo spiritually, physically, and emotionally. Kaya sabihin mo, magaling ka na. At kung may karamdaman ka pa, sabihin mo, ang gagalingin ka ni Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinisan niya ang ating mga kasalanan. Anong kanyang pinisan? Kasalanan. Bakit kailangan niyang pasanin? Kasi mabigat na eh. Amen? Pag magaang, binibit-bit. Diba? Pag magaang ka na mo, binibit-bitin mo yun. Pero kung mabigat na, ano sabi? Hinasan. Eh, dami kasi nagkasala eh. Hindi lang tayo, kundi marami. Kaya ginawa ng Panginoon, hinasan. Ipinapakita lang natin sa atin ang isang kanyang pagmumula. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan. Pinasan niya daw ang kasalanan para tayo mamatay na sa kasalanan. Na ang ibig sabihin, dahil tayo mamatay na sa kasalanan, huwag na tayong kasala. At kung magkasala man tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Ibang klase, pinagaling tayo. We are held. We are held. Kaya purihin po ang Panginoon mga magulang ko. Kaya pag ikaw ay kay Kristo, tatandaan mo. Sabi ng Romans chapter 8, verse 1. Ang sino man nagpag-isa kay Kristo Jesus. If anyone in Christ Jesus, there is no condemnation. Kaya hindi ka na itukundi. Bakit? Tinapos na ng Lord. Kaya pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon, tuloy-tuloy na tayo sa kalalihan. Hindi. Diretso. Napakasarap na tayo. Hindi ka nakakakuha. Amen. Napakasarap po. Kaya nang purihin po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling, ako pinagaling, kayo pinagaling, tayong lahat ay pinagaling ng Panginoon. Ang hindi kayang pagalingin ng doktor, ang hindi kayang pagalingin ng siyensya o ng medisina, ay kayang pagalingin ng Panginoon. Ano mang klaseng sakit ay kayang pagalingin ng Panginoon because God is the great healer. Jesus is the great healer. Amen? Opo. Presensya pa ng Diyos, pag nasa iyong presensya eh. Ramdaman na kahit may naramdaman ka, naabis ang kirot eh. Amen? Ito yung sikreto. Iiyan ko kayo. Pag may naramdaman ko kayo, natural sa tabi ang nilalaman. Pagpapuspos ko kayo sa Espiritu. Ang ibig kong sabihin, manalangin kayo, sumamba kayo, at mapapansin mo na lang, mawawala yung nararamdaman niyo. Naranasan niyo ba yan? Amen. Totoo po yun. Minsan nag-preach ako sa mga ba. Nag-preach ako sa mga ba. Pagkatapos ko mag-preach, pupunta ako din siya ako gusto. Kasama ko si Kuya Ramil. Itong napaka-aman, itikwento ko lang sa inyo na God is the great healer. Dahil sa kanyang mga sugat. Dahil sa kanyang kamalayan. Pagkatapos ko mag-preach, sabi sa akin Kuya Raymond, Pastor, doon na po kayo kumain sa bahay. Siyempre, punta kami ni Kuya Ramil. Ang hinanda sa amin, tinulang manok na niki. Sarap eh. Nakita mo na sing-sing-sing yung sabaw. Sarap tigupin. Ito po kami ni Kuya Ramil. Ngayon, nagtimpla siya ng patis na may kasama silip. Saka, kain. Hinakang mo yung patis. Nag-trigger yung ano ko.
yung mayroon pala akong, doon ko nalaman, good things naman. Doon ko nalaman na may bato pala ako, may bato ako sa bato dito sa dito ka, maraming bato, pero hindi naman maligid. Ang sakit, alam niyo po mga magulang ng kapatid, pinahagi ako, buhay ko si Nanay Lili, pinahiga ako ni Nanay Lili doon sa, ano nila, sa higaan, kasi ano, higaan na. Pinahiga ako ni Nanay Lili. Basang-basang damit ko sa kawis, at ayaw ko magpagalaw. Ayaw ko magpagalaw kasi masakit, namimilit ako. And then, tumatawag ako kay Kuya Ate, hindi ko mapunta. Kasi gusto ko magpadala na sa talaga eh. Kasi hirap na ako. And then, parang nung minimisit ko rin si Maki, nagpuntahan ako doon. Pero may naisip ako doon. Wala eh. Wala nga. Nagpuwi ako doon. Sumamba ko sa Panginoon. Nakikita ko ni Kuya Rimo, si Kuya Rimo, mag-aalala na sa akin. Sinisisip niya pa ang kanyang sarili niya. Pinakakot. Alam mo, ito ang napakabuti sa Panginoon. Nung makalabas ang pawis ko na siguro mga 20 to 30 minutes, hindi ako bumangon, medyo kumikilot pa. Kailan ang problema, pupunta kami ng gusto, magpipitsuli ako. Sumakay ako sa motor, hindi ko naramit. Nagdaan kami ng hospital. Dito sa may sa Praga, sabi niya, ano, dumaan ka doon, hindi na ako dumaan. Sabi ni Ate Giselle, punta ako dito sa Bustos. At pagdating ko sa Bustos, purihin po ang Panginoon. Nakapag-preach ako. God is so good. Amen! Eh, hindi pagkatapos nun pala, hindi lamang yun. Kasi ako po ang ng pagkatapos nun, may maglalaro pa ng basketball sa Baliwa. O, ang mga kasama ko, mga taga-mangga. Tapos ewan ko sino mga kasama ko saan. Basta, naglaro pa kami nun. Ibig sabihin, napakabuti ng Panginoon. God is the great healer. At kinabukasan, alam niyo po, siyempre, prevention is better than cure. Kung tapos sa, yung nakikita nga, na, ano ba yung tawag ko? Na, yung inaano ng aparato rito? Yung parang sa Montes? Ultrasound. Ultrasound. Akala ko autopsy. Patay. Ultrasound. Hindi sabi mo. Ginana ako, ang dami. Sabi ko, Lord, anong dapat ko gawin? Pagkabi ako sa Panginoon. Maraming nilisita ng doktor. Pero nakabali ako na kung hindi kami ng Batilas. Ang ginawa ko, sambo. Tapos yung talbos ng guyabano. Kasi anti-cancer yun eh. At kung yung Panginoon, buhay pa kami ng panahon. Wala sa ating buhay na ginagawa ng Panginoon. Amen? Yun ang ginagawa. Hawakan po natin na pinagaling tayo ng Panginoon. Sabi sa akin, may nagtatanong, Pastor, may ano ka na ba? Nagtatanong yung maintenance? Teka, may maintenance kami. Hindi. Sabi ko, may maintenance. Hindi ako uminom na. Wala kang pamatay. Ang ginagawa ko po ngayon, pinapalabas ko yung mga pawis. Nagpapapawis pa ko. Nag-exercise pa ko. Para mailabas yung ano ng katawan. Amen. Mag-exercise pa tayo. Mag-exercise. Tama nyo tumigil ng alaga. Tutok po yun. Mag-exercise tayo. And then siyempre, Father Life. Mga magulang ng kapatid, nang ibig kong sabihin, pinagaling tayo sa mga sugat natin. Dahil ang nagpagaling sa atin ay si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya Kristyano po, sasabihin ko sa inyo, tayong lahat ay malaya at dapat masipag at may kalakasan na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang Kristyano ay laging happy na naglilingkod sa Diyos. Happy ba tayo? Ang paglilingkod sa Panginoon na hindi mabigat. Kung nagbibigatan ka, hindi ka sa Diyos naglilingkod, sa tao ka naglilingkod. Nabigatan ba ang Diyos paglilingkod sa atin? Hindi. Hanggang kamatayan. Ang paglilingkod
dito sa Diyos ay blessing. Dahil maraming tao na mas matatalino pa sa atin, sila ba ang ginagamit? Sino ang ginagamit? Tayo mga makasalanan. Galing sa kulungan, galing sa dumi, galing sa kung saan na ayaw ng tanggapin ng tao, itinakwil man ng magulang, itinakwil ng lipunan, pero minahal tayo ng Diyos para pakagulan. Para maging Diyos sa Kanya. Napakabuti ko ng Diyos. Kaya sa pagbibigod sa Panginoon, pinagdapat natin di Panginoon. Kasi nandun ang pagpapahalan ng Panginoon. Kung nabuhay na lang ng hallelujah. Nagaling. Number 4. Kahalagahan. Significance of Christ. Number 4. Pagkakasunod. Reconciliation. Dati tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tama! Amen? Malayo eh. Ang Diyos ay banal. Tayo ay may kasalanan. Hindi pinipagtagpuin, kaaway tayo ng Panginoon. Pero dahil ba kaming Panginoon, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan, ibinigay niya si Jesus para mamagitan sa atin. At siya ay Diyos at ng katawang tao, na ibig sabihin, ito ay Diyos na banal at ito ang tao. Ngayon si Kristo ibinigay. Si Kristo ay banal at naging makasalanan. Ang tao at dahil kay Kristo ay pinagtagpo. Kaya naging kaibigan tayo. Hindi na tayo naging kaaway ng Panginoon. Tayo ay naging kaibigan. Pangklase ano? Magdugtong ng relasyon ng Diyos. Pangklase magdugtong eh. Ibinigay si Kristo eh. Si Kristo banal at ginawang kasalanan. Ang tao ay makasalanan. Na kay Kristo ngayon, si Kristo ay banal. Ang Diyos ay banal. Kaya ang nagkaroon po ng reconciliation. Pagpapagawa natin ang pagkakas. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Kaya pag tayo ay pinapalo, hindi ko yung paroksa. Amen. Pag tayo ay pinapalo ng Lord, pagpapala pa rin yan. Sino rin ang nakakaranas ng pagpapalo? Ako nakakaranas ng pagpapalo. Dahil tayo, hindi tayo gusto ng paroksahan ng Panginoon. Dahil mga ka ng Diyos, hindi ka kaaway. Ikaw ay kaibigan, ikaw ay naman Diyos. Si Jansen, yung mga ko, mabalik talaga. Grabe. Parang Spider-Man niya sa loob ng bahay. Lahat ng kagamitan namin, ang gunting, isa na lang, wala na ito. Yung ting-ting, makita mo kung saan na pupunta. Grabe. Pinalo. Yan ang ako may bahay. Pinalo ka lang ako. Tapos tumiyak. Di mo na kumahal. Teka na. Ako, kung mahal na mahal kita, kahit mamaya kakain tayo sa McDo. Ay, nakakapa! Paliwanag sa kanya. Alam mo, ganun po ang pagmamahal sa akin. Reconciliation. Ikaw nakaaway ng Diyos, ako nakaaway ng Diyos. Dahil kay Kristo, dahil sa pamatayan ng Kristo, nagkaroon ng reconciliation. At hindi lamang tayo naging kaibigan, hindi tayo naging anak ng Diyos. Sabihan mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Parang taglay naman. Anak ka ng Diyos, amen. Hindi ka anak ka ng nanay mo. Okay, pagkakasunod. Romans 15. Ang sabi niya po si Jess, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa mamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Pagkamatay. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay kasi hindi mo kaming kaaway na lang doon. Pero brother, kaya pinaparimay ko sa atin ng Panginoon ang salita ng Diyos. Magpatawad din po tayo sa mga nagkasala. Kasi bakit nagkasala din tayo eh?
Ang Diyos nga na hindi nagkasala, pinatawad tayo. Ikaw na nagkasala, hindi ka marunong magpatawad? Ano ka? Diyos ka? Amen? Pero sabi ko nga sa inyo, isa, may tamang panahon. Hindi na makakaagad ka. May mga tamang panahon sa pagpapatawad. Tama! Kasi baka mamaya, humingi ka ng tawad, pinatawad mo, mainit pa pala kung At kita nito mga magulang at kapatid. Napakabuti po ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, ang kaaway ng Diyos, ngayon ay ako yan ang aming Panginoon. Kaya purihin mo ang gusto ko. Okay, Romans 5:8. Okay, purihin mo ang ngayon. Siya na tayo. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, malaya na tayong makakalapit sa Diyos, itinuring na tayong kaibigan. Kaya dahil kaibigan na may relasyon ka na sa Panginoon, hindi ka nakaaway, nagkaroon na rin reconciliation, malaya ka ng makakalapit sa Panginoon. Amen! Ano man ang hihinaan sa Lord ay ibibigay ng Panginoon! At tamang panahon. Kaya purihin mo ang gusto mo sa ating mga ganun po. Grabe ang kalagahan po tayo ng ating Panginoon. Okay. Number 5. Pantubos. Ransom or redemption. Okay. Pag sinabing ransom, halimbawa, may anak na kinidnap, may ba? Ang kapalit noon ay pera. Kailangan magbigay sila ng pera kung magkano ang gusto ng holdaper o kidnapper. Para yung hinulgat nila ay makalaya sa pamamagitan ng dadalhin mo sa lapit. Makakalaya siya. Ransom. Ransom na. Ransom. Ransom. Ayaw ko palang ransom. Hindi ransom. Ransom or redemption. Alam niyo po mga magulang at kapatid, dahil ay hawak ng kaaway. Tama! May mga talikala dito. Pag sinabi ng kaaway, punta ka doon, punta ka doon. Pag sinabi ng kaaway na lumakta ka, lalakta ka. Pag sinabi ng kaaway, sige gumawa ka ng kasalanan, gagawa tayo ng kasalanan. Pag anong sinabi ng kaaway, susundin mo. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa kanyang dugo, tinubos tayo at malaya na tayo sa kasalanan. Tinubos tayo ni Kristo. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay binayaran na. Bayad na tayo. At ang sabi ng Bible sa Matthew 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iari ang kanyang buhay, siya ay tutubos ng marami. Siya tutubos ng marami. Kaya tinubos na po tayo. Hindi lamang po yung mabubuti, ang tinubos ng Diyos. Amen! Hindi lamang yung mga banal ang tinubos ng Panginoon, kundi tayong mga makasalanan. Tinahawag ka ng tinubos tayo sa bidag ng kaaway, tinubos tayo sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay, sa pagtubos niya sa atin, ang ito'y bahagi ng paglilingkod niya sa atin, paglilingkod ng Lord sa atin. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 18-9-10, okay? Alam niyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na iyong minana sa inyong mga magulang. Anong sabi? Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng kordero walang duwis at kapintasan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tinubos ka sa iyong mga kasalanan. Kaya malinis ka na. Sabihin mo sa kapatid mo, malinis ka na. Kaya araw-araw kayo maligo ha. Malinis tayo. Inalis ng Diyos ang hadlang. Inalis ng Diyos ang talikala sa atin ng kaaway.
rinig ng dugo, rinig ng kamatayan ni Kristo, ang talikalang nakahawak sa atin, ginalaya tayo, pinubos tayo ng Panginoon. At ngayon, kasama mo ang Diyos, kasama mo si Jesus. Kasama mo na ang tunay mong magulang. Wala ka na sa kaaway, wala ka na kay Satanas. Walang pakan ko natin na. Sabi, alam nyo, sa mababang na mensahe ng natin ngayon, pag dinidinig ko natin ito, hindi ka mawawala sa pagdinig ko. Yung kamatayan na natin Panginoon, pag minidinig ko na, grabe ang halaga, grabe ang halaga, very meaningful. Hindi lang ang talagin sa atin ay iligtas tayo, kundi marami siyang pinagdaanan para sa ating buhay. Kaya, sa tao, huwag na tayo maalis sa kamay ng Panginoon. Amen? Huwag na tayo maalis sa kamay ng Panginoon. Pag umalis tayo sa kamay ng Diyos, kawawa po tayo. Ano ang nakakaalis sa kamay ng Diyos sa ating buhay? Babalikan natin yung mga dati nating kailangan. Babalikan natin yung mga dating ginagawa, yung ating mga nakasanayan. At hindi mo nalalaman, unti-unti ka na palang nalalaglag sa kamay ng Panginoon. Okay, nakikisama tayo. Pero tatandaan ko natin, dapat ang pakisama natin ay sa tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po masama ang makipagkaibigan. Masarap po ang maraming kaibigan. Pero minsan ang kaibigan ang magdadala sa atin dun ulit sa ating pinagmulan. Ang masarap na kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Pagkaibigan mo ang Diyos, pagkaibigan mo si Kristo, dadalhin ka nito sa mabubuting kalagayan. Amen. Napakasarap po siya. Amen. Number 6. Ika-anin ng Diyos. Significance of Christ's death ay nagkaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Assurance of salvation. Huwag ka lang aalis sa pananampalataya. Amen. Huwag ka lang aalis sa Diyos. Kahit na magkamali ka. Tandaan nito kasi sabi na natin tao lang tayo. Kahit nagkamali ka, kahit nagkasala ka, pero hindi ka umalis sa pananampalataya, hindi ka umalis sa Panginoon, may assurance of salvation ka. Are you listening? Pastor, parang mali yan. Ang tanong ko, nagkakamali ka ba? Nagkakasala ka? Araw-araw. Sinungaling po ang isang tao, hindi siya nagkakamali. Sinungaling po ang tao, hindi siya nagkakasala araw-araw. Ang issue natin, makasalanan. Pero salamat sa Diyos, may salita na nagpapago ng isip namin at nagpupag namin. Kaya nga tayo ay may pinatawag na assurance of salvation. Kabiyakan ng kaligtasan. Sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na at sigurado. Sabi ng Bible, in Romans 5:10, dahil tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, anong sabi ng sunod? Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay! Amen! Buhay si Kristo! Hindi siya nanatiling sa kamatayan. Siya ay binuhay ng pangatlong araw. Siya ay binuhay kaya ikaw ay namatay at muling bubuhayin dahil kay Kristo. Kaya ikaw po ngayon ay may assurance of salvation. Ano man ang mangyari, ang kaligtasan ay hindi mawawala sa atin sapagkat si Kristo ang kaligtasan natin.
nakaligtasan ako. Kaya tayong lahat ang narito ngayon. Huwag natin i-blame ang sarili natin pag tayo magkakamali. Reality po, bilang tao. Huwag ka lang maalis sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ka lang mawawala ng pananampalataya at huwag ka lang maalis sa kamay ng Panginoon. At patuloy ka sa Panginoon kahit ano ang nangyari. Ang sabi ng Isaiah 52 verse 10, ulitin ko ulit. Doon sa 1 Peter 5:3 pala. Dahil tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak ay dahil dito tiyak na maliligtas tayo sa pagkat si Kristo ay buhay. Ang tanong ko ngayon, di ba namatay si Kristo? At alam naman natin lahat, siya ay buhay. Kaya ang Diyos po natin ay buhay. Kaya may kanta tayo, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, walang kumakanta, hindi ko alam. 1, 2, 3. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Ano pa ang natin ang mga? Hallelujah! Kung po si Kristo, sana mawawag ng kapatid yung ano natin ngayon mag-isip, maging hamon sa atin para tayo magpatuloy sa paglilingkod. Alam niyo po kami mga pastor, maging kami, pag nakita niyo kami, na patuloy naglilingkod, hamon kami sa inyo. Ganyan din po kami. Nagiging hamon din kayo sa amin pag kayo naglilingkod. Amen. Meron listen ko siya. Hindi na kailangan maging ano tayo. Kumbaga sa pusong mamon. Alam niyo ba yan? Pusong mamon. Malambot. Balat sibuyas. Ano ibig sabihin ng balat sibuyas? Ang daling naman. Ako, estilo na po yun ako sa pagbabago. Ang Kristyano ay kailangan matapang. Buhay si Kristo eh! Pagpatay si Kristo sa buhay ko, yun, buhay si Kristo siya magdadala sa iyo. Tama. Kaya po rin po ang Panginoon. Tiyak na tayo ay maliligtas sapagkat si Kristo ay buhay sa akin. Ang kaligtasan ng iyo na ngayon ay hindi mawawala maliban kung umalis ka sa kamay ng Panginoon. Ang assurance of salvation ko na hindi mo mawawala, ang kaligtasan ay nandiyan. Pero maaari mawala sa iyo kung umalis ka sa kamay ng Panginoon. Yung may nagtatanong sa akin, mawawala ba ang kaligtasan? Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero umalis ka sa Panginoon, individually, maalis sa iyo ang kaligtasan. Sagot tayo mga nagtatanong. Kasi personal ang kaligtasan eh. Tukuhan niyo po. Personal ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi na mawala. Nandiyan yan. Pag ikaw umalis sa kamay ng Diyos, mawawala sa kaligtasan. Mapupunta ka sa internet. Pwede na yung Jesus Christ. Amen. Kaya purihin mo ang mga isang conclusion. Isaiah 52 verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang paghihirap, tandaan po natin, kalooban ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay nandun para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng, ano sabi? Matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may isasagawa ang ating panukala. Kaya nga, ang kamatayan ni Kristo ay naging, kumbaga, yung pader ng pagpapala. Yung pader ay yung pader ng mga para hindi tayo pagpalain. Yung mga pader para hindi tayo maabot ng Panginoon. Yung mga positibo na mangyayari sa atin. Yung pader na yun. Dahil sabi doon, makikita ang lahat. Sabi doon, sa pamamagitan niya ay masisigawa ang ating panumala. Dahil sa kamatayan ni Kristo, tinigos na yung pader na wala ang pader. Magagawa na ng Diyos ang kanyang panukala para ikaw ay ligtas, para ikaw ay pagpalain.
natin ang Panginoon. Kaya na, tinibag na ng kamatayan ng Panginoon. Inalis na ng kamatayan ng Diyos. Kaya pumili po ang Panginoon Kristo sa buhay natin. Ang kailangan po natin ay magpatuloy sa Panginoon. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Siya ay parusahan na dapat tayo parusahan. Binigay niya tayo sa lahat ng sakit at sugat ng ating naranasan. Tinubos tayo sa mga magitan ng dugo hanggang siya ay mamatay. Tiyak na ang ating kaligtasan. Hallelujah. Nagtagumpay ang ating Panginoon Jesus at dapat din tayo magkaligaya. Tagumpay laban sa kadiliman. Winasak ng kanyang kamatayan ang kapangyarihan ng kasalanan at isatanas sa ating buhay. Kaya we are more than conquerors. Tapos po natin ang aming kamay. Sabihin natin, we are more than conquerors! Sabi ng bawa, more than conquerors. Ulit! Taas! Sabihin natin ng malakas! Ikin natin! We are more than conquerors! Pagpalain mo tayo ng Panginoon, tayo ng lahat tayo tayo, at tayo naman nanalangin. Let us pray. Father God, thank you so much sa message na pinagalan po sa amin. Ito po ay magiging pagpapala po sa aming buhay. Pagpalain po ang lahat ng ganito, ng bigay ng panahon. Umuna sa iyo, unahin mo rin po sila, Panginoon, at patuloy na masaganang pagpapala sa lahat ng aspito ng kanilang buhay. Material na bagay, financial na pangangailangan, ipagkalubo ito, Panginoon. At higit sa lahat, ang kanilang pamumuhay bilang isang Kristyano ay ingatan mo, Panginoon. Palaguin mo ang kanilang pananampalataya, O Diyos. Maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Itas mo natin ng muli ang ating dalawang mamay. Sa ngalan ng Ama, nasa langit, at tagapagligtas, sa aming Panginoon Kristo na nagpako sa krus ng Kalbaryo at bumubuhos sa aming kasalanan sa banal na Espiritu, di siyang nagtuturo at umaaliw sa amin. Salamat, Panginoon. Umayo tayo ng mapayapa, dala ang salita ng Diyos. Maraming po salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi namin. Amen.